Tuloy po natin ang ating pag-aaral ngayong linggo tungkol po sa ating pong chronological study of the history of Israel, and so that we can understand the role of history in the plan of salvation of God, of all those that He has elected from the foundation of the world. At tayo po ay nasa panahon na kung kailan po ay mayroon na pong nahati na po ang kaharian ng Israel sa dalawa. Ang bansang Juda at ang bansang Israel. Ang Southern Kingdom at ang Northern Kingdom. Northern Kingdom is composed of 10 tribes and the Southern Kingdom is composed of 2 tribes. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Particularly, ang ating pong paksa ay tungkol po sa sa lessons sa pananampalataya sa buhay po ni Elijah at ng balo po na taga Sarepta. Ito pong si Elias ay sinugo ng Diyos para po mangaral at mag-warning, mag-issue ng warning sa hari ng Israel sa 10 tribes, particular dito po kay Haring Akab na asawa po ni Jezebel. Si Akab po ay naging sanhi ng sobrang pagkagalit ng Diyos sa 10 tribo sa bansang Israel sa Northern Kingdom, dahilan po ang kanyang asawang si Jezebel ay ginawa pong national religion ang pagsamba po kay Baal. At ang Diyos na si Baal, ang Diyos ang si Baal ang kanya pong pinaglingkuran. Well, in fact, may 400 propeta ni Baal na lumaban po kay Elias. At yan po ay isang kilala pong pangyayari sa Lumang Tipan doon po sa Mount Carmel. At ito pong ating babasahin talata ay tungkol po sa pagkatawag ng Diyos kay Elias upang magbigay po ng warning kay Ahab o Akab na hindi po pauulanin ng Diyos sa loob ng 3 taon. Hindi magkakahamog hanggat hindi po sinasabi ni Elias. At ito pong drought na ito o tagtuyot na ito ay sumpa ng Diyos kay Akab dahilan nga po sa kanya pong pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal. At nadamay, of course, ang buong bayan Israel, ang 10 tribo. At ito po si Elias ay pinupunta ng Diyos. Nag-umpisa po ang tagtuyot at inutusan po ng Diyos si Elias na pumunta po sa silangan ng Jordan at pinagtago siya sa batis ng karit. At ang sabi ng Diyos kay Elias, habang tagtuyot, maiinom mo ang tubig sa batis doon at may inutusan siyang uwak na maghahatid sa kanya ng pagkain. And then pagkatapos po, during the later part noong pong tagtuyot ay natuyo yung pong ilog, yung batis, at inutusan naman ng Diyos na pumunta po si Elias sa Sarepta at makipanirahan doon po sa isang byuda roon na siya pong magpapakain sa kanya roon. At itong byudang ito ng Sarepta ang ating pong main character sa ating pong mga pag-aaralan sa hapong ito, maging yung pong buhay ni Elias habang kasama po ang balong ito. Ito po ang ating pong talata sa umagang ito. Tingnan po natin sa unang mga hari, kabanata 17, talatang 1 hanggang 24. Ito po ang sabi, si Elias ay isang propetang taga-Tesbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. May inom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. At ating pong talunan ay ibang mga talata. Puntahan po natin yung pong talatang doon po sa 11.
12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos. Wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, verse 13, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit pagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa akin. At duksuhan natin mula po sa talatang yon ay doon na po tayo sa talatang 11. Akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanig sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, Yahweh aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. So meron po tayong 4 na aral na matututunan sa mga talatang ito tungkol sa pananampalataya at sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Una, makikita po natin na lagi pong ginagamit ng Diyos ang mga bagay na hindi natin inakala na maaaring gamitin upang gampanan ang kanyang layunin o gawin ang kanyang layunin. Sa English po ay God always uses unlikely means to accomplish His will and purposes. Now, dito po sa mga talatang ito, particular sa verse 4 at saka po sa verse 8, mayroong dalawang unlikely means o yung hindi inaasahang kasangkapan na ginamit ng Diyos para si Elias ay makatawid at mabuhay sa tagtuyot na ito habang hindi po pinapaulan ng Diyos. Una po ay yung uwak. Sabi sa verse 4, maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. So makikita po natin rito, bakit isa pang uwak ang inutusan ng Diyos para po si Elias ay pakainin. Samantalang pwede po namang utusan ng Diyos ang isang malinis na ibon, ang isang lawin o ang isang agila na mas sa tingin natin ay mas karapat dapat na maging tagapaghatid ng blessing na pagkain para kay Elias. Ang sabi rito ay may mga uwak na magdadala sa kanya ng karne, ng pagkain. At ang uwak po ay universally, siya po ay simbolo ng pangit na pangitain. Siya po ay simbolo rin ng kamatayan, ng mga salot at ng sakit. Kaya nga po pag ang mga tao ay nakakakita ng uwak habang nasa daan, ay nagkakaroon sila ng pagkatakot dahil ito'y simbolo nga ng, kumbaga sa hindi mananampalataya ay kamalasan o bad omen. Yan po ang sinisimbolo ng isang uwak. At ang uwak po ay itinuturing din ng Diyos na isa sa maruruming ibon. Doon po sa Leviticus chapter 11, binanggit po doon ang mga hayop na marumi na hindi pwedeng kainin. At pagka nahawakan ng isang tao, ang patay na hayop na kabilang sa mga hayop na ito, ay tuturing po na marumi ang taong yun. At doon po sa Leviticus chapter 11 verses 13 to 15, dito binanggit ang mga ibon na hindi po pwedeng kainin dahil marumi. Yun po ang sabi ng Diyos. Ang sabi po sa Leviticus chapter 11 verses 13 to 15, tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ang huwag ninyong kakainin sapagkat marurumi. Ang agila, ang buitre, at ang agilang dagat, ito yung sumisisid ng isda. Ang lawin at ang limbas at ang mga kauri nito at lahat ng uri ng uwak. Tinignan ko po sa dictionary, yung raven, ito po isang uri ng uwak na mayroon pong mabigat na tuka, malaking tuka. At sabi rito ay talaga pong ipinagbabawal ng Diyos na kainin itong mga ibong ito dahil ito po'y marurumi. Well, ang uwak po kasi ay kumakain po ng laman ng tao. At yan po ang interpretation ng mga Bible scholars noong pong matatandaan natin
na noong pong pinagawa ng Diyos ng arko si Noe, at siya po ay lalabas na doon po sa arko kasama yung mga lahat ng hayop na kanyang kasama at maging kanyang mga anak, ay pinakawalan niya ang isang uwak. Pero ang sabi po doon sa narrative, ay hindi na po bumalik ang uwak sapagkat nakakita na po ito ng pagkain. At sabi ng mga Bible scholars ay yung mga patay na hayop, tao ay pinagpiestahan na nitong mga uwak na to. At makikita natin na ang itinuturing na marumi ng Diyos ay siya rin namang ginamit niya upang pagpalain ang kanyang propetang si Elias. Ngayon po, ang ibon na to ay it went beyond its instinct na kainin niya yung anumang pagkain na kanya pong makita. So instead na kainin niya yung karne, kasi po karne po ang kinakain ng uwak. And sabi ng mga Bible scholars, probably nung panahon ngayon ay uso na rin po yung mga tapa. Kasi hindi man po kakain si Elias ng bulok na karne, no? O ang ano naman, ang mga uwak, hindi naman pumapatay ng hayop at nagpipira-piraso ng karne. So malamang, ang sabi ng mga Bible scholars, ang dinadala po ng mga uwak na to ay yung mga tinapa, yung pong mga tapa na nakabilad sa araw. No, kasi po usually, wala pa naman po noong refrigerator. Of course, ang ginagawa po ng mga tao, ipinapatuyo ang usa, baboy ramo, o ang anumang karne, kambing, at yun po ay nakabilad sa araw, at yun po ang kinukuha ng mga uwak na ito at dinadala po kay Elias. So definitely, that's the nearest interpretation. So makikita natin dito yung unang unlikely means para ma-accomplish ng Diyos ang kanyang layunin na si Elias ay buhayin at siya po ay later on ay humarap kay Haring Akab upang ipakita ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan. So ikalawa po na unlikely means na ginamit ng Diyos dito para pagpalain ang kanyang propeta ay yung pong biyudang babae. Yung sabi sa verse 8, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Okay? Pinapunta ng malapit na po, nang matuyo na po yung pong batis, kung saan po doon umiinom si Elias, ay pinapunta na po siya ng Diyos doon po sa isang community o sa isa pong village. At yun po ay sa Sidon o sa Sarepta ng Sidon. At of all people, ang ibinigay pa ng Diyos na magpapakain sa kanya ay isang byuda. So ang byuda po usually during the Old Testament, they are destitute, very poor, and without source of income. At sila po ay mayroon pong very low status in society. Kasi po pagkapatay na ang asawa ng isang babae, usually wala na talagang mag-support sa kanila. At ito po ang dahilan sa mababang pagtingin dahil sila ay mahirap na hindi na po mataas ang kanilang role o nung kanila pong status sa sosyedad. Pero sa lahat po ng tao, ito pang babaeng balo, no? I suppose na marami pong tao doon sa lugar na yon, sa village na yon. At pwedeng patirahin ng Diyos si Elias sa bahay ng isang mayaman, no? Na maaaring ipagkaloob sa kanya ang kanyang pangangailangan. Pero sa lahat ng tao doon, ang ibinigay pa ng Diyos na tutulong kay Elias ay isa pong balo o wala ng asawang babae na may nag-iisa pang anak. Kaya nga po sabi ng babaeng ito, nung sabihin ni Elias, pwede bang makainom ako, bigyan mo ko ng inumin. Tapos sabay pahabol na pwede rin bang bigyan mo na rin ako ng tinapay. Ang sabi dito ng babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis, namumulot nga ako ngayon ng panggatong upang lutuin yung huling harina. At makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. In short, this is the last food or supply of food na kakainin nitong mag-ina. Pero nanghingi pa po si Elias.
Kaya nga po, don't despise, no? Yung mga maliliit na tao o mga tila insignificant na pangyayari sa buhay natin. Hindi po mabubuo ang isa pong malaking kaganapan na hindi po nag-umpisa sa maliit. Halimbawa na lamang po ay yung pong sa kasaysayan ng mundo na ang Roma po noon ay sasakupin sana ng mga pagan, ng mga barbaro. No, at yung pong mga nagkaisang kaharian sa paligid ng Roma ay nagtangkang pasukin po yung wall ng Rome. Pero alam po ninyo kung ano ang ginamit ng Diyos upang hindi masakop ang Roma ng mga barbarong ito? Ay yung pong paghuni ng mga gansa. Dahil po sa paghuni ng mga gansa ay naalarm po yung mga soldiers ng Rome o Roman soldiers doon sa wall, at dahil po doon na-prevent nila yung napipintong pagpasok ng mga barbaric tribes, mga Germanic barbaric tribes. Ano po ang mangyayari sa history kung ang Rome po noon ay nasakop ng mga barbaro? So, maaaring hindi po kumalat ang Kristyanismo sa buong mundo at ang mga nagahari ay mga barbaro. At hindi po umalat na rin po ang Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo sa ating panahon. So, yung lamang mga gansa na iyon, ang ginamit ng Diyos upang ang kasaysayan ay mapanatili na para sa Kristyanismo, para sa Ebanghelyo. Gayun din po, yung The Great Chicago Fire. Yung The Great Chicago Fire ay nag-upisa sa isa lamang lampara. Na yung pong lampara na to, na mayroong pong gaas, gatong na gaas, ay nasipa po ng isang kabayo doon po sa barn. At ang masipa po ng kabayo, itong isang gasera, ay ito po'y natumba at ito po ang nagpasiklab doon po sa kanyang barn, sa kulungan, hanggang sa umabot po at nalalos o naubos yung pong syudad halos, buong syudad halos ng Chicago. Kaya tinawag siyang The Great Fire of Chicago. At ito po rin po ang dahilan, kung hindi po nangyari yon, ay di malaking bahagi ng kasaysayan ng Amerika ang maaapektuhan. Sa isa din pong providensya ng Diyos ay isa pong presidente ng Amerika noon isang sentimetro na lang ang layo para siya tamaan ng bala ng asasino. Pero hindi po siya pinahintulutan ng Diyos na mahagip ng balang yun. Sa ating mga buhay, meron po tayong mga insignificant things, bagay, tao, bigla mga tao na hindi natin napansin na ginamit ng Diyos para sa isang grande o malaking kaganapan o pagpapala, maging pagpapala sa buhay natin ngayon. Sa akin po, ako po'y naging mananampalataya sa pamamagitan ng isa ring babaeng balo. Ang pangalan po niya ay Marieta o Mayet. Siya po yung nagbahagi sa akin ng Ebanghelyo at nagdala sa akin doon sa church ng Born Again, sa isla po ng Kapakian. At dahil po sa kanya, ginamit siya ng Diyos, isang tila parang insignificant na tao na hindi gaanong mahalaga sa paningin ng mga tao, ang ginamit ng mga tao upang makita ko po ang kadakilaan ng Diyos at ang kanya pong kaligtasan ay aking maranasan. So ito po ay mga konektadong mga pangyayari, mga taong pinakilos ng Diyos, isang ibon, isang bala, isang araw, isang pangyayari o isang hayop na nakapagpabago ng kasaysayan mo. At ang kasaysayan mong ito ay pwedeng gamitin ka naman ng Diyos upang baguhin ang kasaysayan ng isang bansa. At ang pagbabago ng kasaysayan ng isang bansa naman, ang siya po namang mag-contribute sa pagbabago ng kasaysayan ng isang kontinente. At isang kasaysayan sa isang kontinente ay magbabago sa kasaysayan ng buong mundo. Alam po ba ninyo itong COVID-19? If we only see the bright side of this pandemic, ay marami pong pagpapala din na atin pong makikita, na atin pong nararanasan ngayon. At isa po dito, yung pong malaganap na ito pong paggamit ng internet para po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Na dahilan po sa pandemic, dahilan po ng face-to-face ang karamihan ng mga churches.
At marami pong tao ang pumunta sa online upang mag-aral ng salita ng Diyos. At dahil po doon, ay maraming tao, kahit po ang iba pong bansa na hindi naaabot ng Ebanghelyo, ang naabot ng gospel. Alam po ninyo, ang India, kung saan po napakarami pong may COVID-19 ngayon, ang isa po sa pinakamaraming viewers po ng GotQuestions.org. At ngayon po, ay mas dumarami po ang mga nag-view, nagsasaliksik sa salita ng Diyos upang maunawaan ang nangyayari sa kanila ngayon. Ayun po, meron pong isang video na dinudurog daw po ng mga Indians, yung pong mga kanilang rebulto, Diyos-Diyosan, yun po ay fake news. Yun po ang sabi ng isa pong fact finder, fact checker, yun po isa pong piyesta nila na hindi po yun tungkol sa pandemic. Matagal na daw po yun, yung pong pangyayari yun. Kaya nga po, makikita natin na kaya ng Diyos gamitin kahit ang isang napakaliit na pangyayari, isang insignificant na tao, hindi gaano kilalang tao, isang mahirap, isang balo, ang naging sanhi upang makita ng Diyos, ang makita ng lahat ng taga-Israel, partikular si Haring Akab at si Jezebel, ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang balong ito, na babaeng ito, ang siya pong tumulong sa lingkod ng Diyos upang ang salita ng Diyos ay maipahayag ni Elias. Ikalawa pong aral tungkol po sa pananampalataya na ating makikita dito ay ito po, no? Ang habag ng Diyos ay hindi po lamang para sa mga mananampalataya, kundi para sa lahat ng tao, Israelita man o hindi. Okay? Ito po, no? The mercies of God is not only for believers, but also for all people, Jews or Gentiles. So, hindi po dapat na parang napakataas ang tingin natin sa ating sarili dahil tayo po ay Kristiyano. Sabi po sa verse 8, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Alam po ba ninyo kung ano ang lugar ng Sarepta? Ang Sarepta po, ngayon po, ayan ang Lebanon. At ang Sarepta po ay isang Gentile nation, isang bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At isa pong bansa na sa tingin ng mga Israelita ay isang bansang itinakwil ng Diyos. Pero sa bansang ito na sa tingin ng mga Israelita ay itinakwil ng Diyos, doon niya pinapunta ang kanyang propeta. At doon niya binuhay ang kanyang propeta at doon niya pinalikas ang kanyang propeta na otherwise kung siya po ay nasa Israel during that time, may mangangalib po ang kanyang buhay. Ang dahilan po kung bakit po dito pinapunta ng Diyos si Elias ay sapagkat nanganganib po ang buhay ni Elias. Dahil po siya po ay pinapatugis. Siya po ay kilala ni Haring Akab at galit sa kanya si Jezebel. Dahil lagi po siyang, ang pangaral niya, ang kanyang prophecy tungkol po kay Jezebel ay pangit. Kaya po siya po ay winawanted doon. At ang mga Israelita po, even during that time, and even during the time of the New Testament, ay mga racist yan. Ang mga Israelites po, ang tingin sa kanilang lahi ay superior race. Sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang bayan ng Diyos, sila lang ang kinahabagan ng Diyos, sila lang ang malinis sa paningin ng Diyos. Ang lahat ng bansa sa mundo, kapag hindi ka kabilang sa mga lahi ng ni Jacob, kayo ay basura, kayo ay mga aso, kayo ay mga baboy, kayo'y walang karapatan sa mga grasya ng Diyos. Kami lamang ng mga anak ni Abraham ang pinagpala ng Diyos. Kaya po itong pagtato na ito ng mga Hudyo sa mga Hintil ay umabot hanggang sa New Testament. Kaya po yung pag-deal o pagtrato ng mga Hudyo during the time of the Lord Jesus Christ sa mga Samaritans ay ganun na lamang, pakababa. Kaya nga po nang ang Panginoong Jesus ay nagsabi sa mga alagad mula sa Galilea ay siya po'y daraan sa Samaria. Nagtaka po ang mga apostol, sabi mo, bakit kailangan dumaan ng Panginoong Jesus sa Samaria? Kasi po ang Samaria ay iniiwasan na tuntungan. Kahit yung kanilang kalsada ay iniiwasan tuntungan ng mga Israelita during the time of Jesus Christ. Dahil po ang mga tao sa Samaria ay mga
mistiso na Hudyo, o hindi pure-blooded na Jew. At ito pong mga Samaritans ay product ng mga Hamateyans, mga Sepharvaim, at mga Kutans, at saka Avans. Ito po yung mga taga-Ava, Kuva, Kuta, Hamat, at Sepharvaim na sakop po ng Babylonia at ng Assyria. Kasi po nung ang ahali ng Assyria, sakupin po ang Israel, ay pinatirhan po ng mga Assyrians ang Samaria para po mahaluan ng lahi ng mga Assyrian ang mga Hudyo. At ito pong mga taong ito na dayo ng mga Assyrians ay nakipag-asawahan sa mga Israelita. At ito po ang siya pong tumira sa Samaria. At itong mga Samaritans na ito, nung una, sinumba nila ang mga idolo o Diyos-Diyosan ng kanilang mga bansa. Pero dahil po sila po sa history ay lagi pong sinusugod ng mga leon, ay nakala nila na kailangan nila na i-honor ang Diyos ng Israel. At kaya nga po, sa huli, ay sumamba rin po ang mga Samaritano sa kay Yahweh, no? Sa tulong po ng isang Hudyo na saserdote na ipinadala mula sa Assyria para po ituro ang relihiyon ng mga Hudyo. At dahil doon, ang mga Samaritano po, in-embrace nila ang relihiyon ng Judaismo, pero hindi po nawala ng lubusan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po, dahil sila ay half-breeds o mistiso, o half-Jewish, half-Gentiles, ay ayaw po silang kausapin ng mga Hudyo. Kaya nga po ng Panginoong Hesus makipag-usap sa isang babaeng taga-Samaria o Samaritana, ay siya po ay tiningnan ng may judgmental ng mga apostol. Kaya po, hindi po tayo dapat maging makasarili sa mga grasya ng Diyos. Huwag natin isipin na dahil tayo ay Kristiyano, tayo lang ang kahahabagan ng Diyos sa mga bagay na panlupa. Kaya po yung prosperity gospel na tinuturo ng mga Pentecostals, maging mga hyper-Calvinists, no? Pareho lang yan, no? Ang turo ng prosperity gospel, yung walang faith, yung hindi believers, they are cursed by God. No, kaya ang sabi nila, kaya daw ang mga bansang Muslim, ang mga bansa daw na pagano, ay sinumpa daw yan ng Diyos. At hindi daw sila payayamanin, hindi daw sila bibigyan ng mahabang buhay. Mind you, hindi po totoo yun. Ang Japan nga po, kita ninyo, sila po ay karamihan ay Shintoists at ang kanilang sinasamba ay mga espiritu na hindi nila kilala. Mga espiritu sa gubat, espiritu ng mga namatay na kamag-anak. Animismo po yun, animism o animistic principles. Kaya po yung mga piyesta po sa Japan, ang kanilang sinasamba, kanilang pinapahalagahan, mga puno, no, may mga, may mga ang tawag doon, sacred tree, the sacred mountain, no? Mount Fuji, yun ay sacred mountain. Naroon ang mga Diyos, mga Diyos, mga Espiritu. Ay pinagpapala sila. Well, in fact, ang pinakamatanda po o ang pinakamahabang buhay sa lahat po ng Asians ay mga Japanese. Maabot ang buhay nila ng 100 years old. Ang kanila pong average lifespan. At doon din po galing ang pinakamatandang tao. No? Yung pong pinakamatandang tao sa mundo ay mga Japanese. Kaya po hindi totoo, no? Kasi nga po, hindi naman nila kilala ang tunay na Diyos. Bakit sila biniblas ng Diyos? Kasi nga po, ang blessing ng Diyos, ang grace ng Diyos, para sa lahat ng tao. It is not limited by lack of faith. Kasi sa prosperity gospel, if you don't have enough faith, you're not going to be blessed by God. You will get sick. Kaya nga po sa Pentecost, sa prosperity gospel, pagkada po nagkasakit ka, ang kanilang judgment, you lack faith. Wala kang faith o kulang ka ng faith. Bakit ka nagkasakit? O kaya pag mahirap ka, you lack faith kasi bakit ka naghirap? Just have enough faith and you will get rich. Yung mga hyper-Calvinists naman, sila lang talaga ang iniibig ng Diyos. At sinumpa ng Diyos, yung hindi po Calvinists. No, yun po yung mga hyper, ang katuruan. Sila lang ang pinagpala ng Diyos, sila ang elected, sila lang ang makakaharap ng Diyos sa hapag ng sa huling hapunan, sa langit.
Sila daw yung kasalo sa dulang ng Diyos doon ni Kristo sa langit. Yung daw ibang mga relihiyon ay bisita lang, lalo na po yung ibang grupo ng Baptist, no, yung Briders, yung tinatawag, Briders Baptist. No. Sila lang ang bride ni Christ. Hyper ang kanilang katuruan. Pero tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoong Hesus mismo sa Mateo chapter 5 verse 45. Ang sabi rito, upang kayo maging tunay ng mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Diba, ang context po dito ay maging tayo mahabagin bilang mga tao. No, at ibigin natin kahit ang kaaway natin. Bakit? Ang Diyos na eh. No, iniibig niya. Kahit po ang hindi po mabuting tao, kahit ang masasamang tao. At ano ang ebidensya? Eh di ba pinasisikat ng Diyos ang araw? Kahit kanino? Mayroon siyang universal grace to all people, universal blessing to all people, and that is the blessing of life. Kung walang araw, walang buhay. Kung walang araw, walang pagkain. Kung walang sikat ng araw, walang mabubuhay dito sa mundo. And that itself is an evidence. Yan mismo ang evidence nung tinatawag nating common grace, common blessing of God to all people. So kaya po, wag tayong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Kapag may nakita tayong hindi Kristiyano, we judge them. No, mas mapalad ako sa taong ito kasi ako ay mayaman, ako yayaman, ako ay lulusog. Eh baka isang araw, ikaw ang maghirap at pinakita mong pulubi sa kalsada, ngayon ang mayaman. Because God can make poor rich. He can make miracles in the lives of people. That even though itong tao na ito ngayon, you are being despised. Tao ngayon, kung ikaw ay dinidespise ng kapwa mo tao, aba, hindi natin alam. Baka ikaw isang araw ang siya pong ituring na mapalad ng mga tao. Ikaw na binabasta-basta ka lang, ikaw na minimenos, sasabihin sa'yo, wala kang mararating. Naalala ko noon na may isang salitang nagmarka sa akin nung ako po'y bata pa. Kasi po nung ako'y bata pa, ako maliit pang bata, hanggang bago po ako mag-high school, elementary pa ako, ang edadan ko doon ay sa tansya ko po ay mga 9 years old. Kasi po grade 3, ganyan. 8 to 9 years old. Ako po ay walang walang pangarap, ako po ay walang iniisip kundi laro, wala akong pakialam sa klase. No? Pagka po nagtuturo yung pong aming teacher sa kanya pong lessons, hindi po ako nakikinig. So wala po akong sinusulat sa notebook. At hinihintay ko po lagi yung pag-bell dahil alisa na. At ako po ay laging nasa bayabasan. Yun po ang aking gusto. Yung adventure, nasa taas ng puno, nag-aakyat, pumupunta sa gubat, ng titirador, yung mga common na gawain sa probinsya ng mga bata. So, pero, isang araw po, meron po akong pinuntahan na inuman. In all places, inuman pa, yung lugar ng inuman pa ang nakapag-encourage sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko malimot. So, hindi ko alam kung ako po ang pinatutungkulan ng isa sa mga tao doon na nagiinom. Yun po ay kamag-anak namin. So ako po ay namumulot sa kanila pong paanan sa ilalim ng mesa noong pong yung mga tansan, ng beer. Pagka nagbubukas ng beer, inaabangan ko, tapos pinupulot ko. Hanggang sa narinig ko, dun sa isa kong tiyuhin, ang pangalan niya si Kuya Romulo, si Kuya Romulo. So parang sinabi niya sa akin, sabi niya, nakatingin siya sa akin sa ilalim, sabi niya, ito si Ami, sabi niya sa akin, itong batang to, matalino to sabi sa akin. Tapos kaya lang yung ganyan, hindi lang palang kasi yung ginagamit yung talino niyan So parang naano ako doon, na-challenge ako. I was challenged by that, yung papuri ba? Papuri. Tapos sabi pa niya sa akin, Ami, galingan mo lang pag nagka-honor ka ngayong year na to, ibibili kita ng bisikleta. So na-excite ako, una yung praise na nagmula sa isang hindi ko inaasahang tao. Tapos yung pangako na magkakaroon ako ng sasakyan, kasi nung panahon na yun, pag may bisikleta ka po, ano ka na, sikat ka na nun. Nung panahon na yun sa probinsya.
Bihira ang may ganun. At nagsikap po ako mag-aral dahil doon. At dahil po doon, nagkaroon po ako ng nasabitan po ako. Tapos nga lang, hanggang ngayon, wala pa yung bisikleta. Pero from time to time, at nagagawi po ako roon, ang laki ng pasasalamat ko sa tao na yun. Because God used that person. An insignificant event. Inuman pa. No? So, to impress upon my heart that I am not a person who is just, walang magagawang tao. Walang pangarap sa buhay. And that from then on, I found myself working hard with my studies and maintain my grades. So, lahat po ng ito po ay ayon po sa providensya ng Diyos. Isa pang aral sa pananampalataya na ating pong matututunan is that ang ebidensya po ng pananampalataya ay yung gawa. A person can prove that he has faith if it is not shown in his action. Yung pong faith, na may faith ako pero hindi ka naman kumikilos ayon sa faith, is a dead faith. Yung po yung sinasabi ni James sa James 2:19. So, kung tayo po yung umaksyon, saka lang po natin mapapatunayan na tayo ay may faith at saka lang natin makikita yung miracle ng provisions ng Diyos sa buhay natin. No, it takes an action to prove our faith, and that only after that action that we can see the miracle of God, especially the miracle of provision. Sabi ko sa verse 13, sabi ni Elias dun sa babae, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo, sapagkat sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takbang araw na pakatakim na ni Yahweh ang ulan. Ginawa, tinan nyo the word, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. And after that, at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina, no, sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So makikita natin, the widow's miracle only came after she prepared a meal for Elijah. Preparing that meal is an act of sincere faith on her part. No? Nanampalataya ang babae at pinatunayan niya yun sa pagluluto ng kahuli-hulihan ng pagkain sana nila na mag-ina at ibinigay kay Elias. Nagtiwala siya doon sa salita ni Elijah na sabi ng Diyos, hindi mauubos ang harina sa lalagyan, hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang pagpatak ng ulan. Napunin nyo, sa buong Biblia, is very obvious na it's only after faith of an individual that they saw God's miracles. Hindi mo kasi ma-appreciate yung himalaan ng Diyos kung hindi ka umaaksyon. Kung wala kang ginagawa, wala eh. Hindi mo maramdaman yung kasiyahan na yung binigyan ka ng Diyos ng provision. Si Abraham, hindi naman hiningi niya ang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako muna bago siya sumunod Sumunod muna siya, then naranasan niya yung milagro o himala ng Diyos. Halimbawa, nung siya po'y sabihan ng Diyos na pumunta ka sa isang bayang, ituturo ko sa iyo. No? Hindi na nagtanong si Abraham Di ba kasi, sabi ng Diyos, iwanan mo ang iyong pamilya dito, sa Haran, sa Ur, Caldea. So, pagka iniwan mo na, punta ka sa isang lugar, malaking sacrifice ang gagawin. Pero dahilan sa may pananampalataya si Abraham, hindi na siya nagtanong kung saan ba yan. In fact, nang umalis po si Abraham doon sa kanyang lugar, hindi na po niya alam kung saan siya pupunta. Kasi wala po namang specific na lugar na isinabi ang Diyos kung saan po siya papupunta. Basta po sabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa isang bayang, ituturo ko sa iyo. Ituturo pa na. So, if you truly believe, you show it in your actions. You don't act before you believe. Hindi po ganun. Hindi ka buwa mag-a-action kung hindi ka naniniwala, di ba? So, yung action mo, walang basis.
So believe first before you act. Hindi po pwede you only believe but you don't act. So walang ebidensya na ikaw talaga ay sumampalataya. Naalala ko muli yung isa kong kaibigan na nabalitaan niya na ako daw po ay nag-aaral na sa Bible School at ako po ay mayroong support agad. So kasi po ang miracle sa akin ng Panginoon even while I'm studying theology, I'm already fully supported yung lahat ng pangangailangan ko. So wala na po akong kailangan na pang-tuition, hindi ko naiisipin yung pambili ng yung pamasahe, pangkain, kasi po provide na ng Panginoon Pero hindi alam nitong aking kaibigan na bago ako magkaroon ng provisions, wala akong inasahan. Basta naniniwala ako na if you obey God, God will provide. No? Kasi kita mo, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Kung utusan ka ng Diyos, at ikaw ay sumampalataya ng buong puso mo, na tinawag ka ng Diyos, at talagang totoong tinawag ka ng Diyos para gawin ang kanyang layunin, kahit wala ka pang nakikitang pagpapala, kahit wala kang nakikitang pagkain o provisions, dahil sa pananampalataya mo sa kanyang kakayahan, at sa kanyang himala na pwedeng gawin sa buhay mo, sa kabila ng kasalatan mo, pwede kang magkaroon ng pangangailangan. Gagamit siya ng kasangkapan, hindi pwedeng hindi Kasi you obeyed Him Kaya yes, inobey lang niya ng inobey ang Diyos. Pero kita mo ang himala na ibinigay ng Diyos. Ngayon po na makausap ko siya, sabi niya ganito, Brad, gusto ko rin sanang mag-aral ng Bible School pero gusto ko meron ng katiyakan na mayroong susupport sa akin. Kasi alangan namang mag-aaral ako, tapos wala naman. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang pagsunod sa Diyos, ang blessing ng Diyos, ito provide lang niya after sumunod ka. Hindi ka naman i-spoil din ng Diyos na ito na, sumunod ka na. Susubukin ka ng Diyos hindi naman pwedeng spoiled ka paano kung halimbawa, bago ka pa susunod, meron na. Paano kung isipin mo, hindi na lang kaya. So, hindi buo ang inyong desisyon. Hindi ka talaga 100% na nagdedicate ng iyong buhay sa Diyos. Pag ganun. Sabi sa kanya, alam mo, one step at a time. Humakbang ka muna, and then hindi ipapakita ng Diyos yung sunod na hakbang mo. Pag nakahakbang ka na, saka mo makikita yung susunod na hagdan. Hindi pwedeng ipakita agad ng Diyos kasi wala na yung faith So what is faith if there's nothing to hope for? So if it's already there, what is to believe in? If you already have what you believe in. So there's faith because you don't know what happens next. And then you are trusting God to do something on your behalf because you obeyed His command. So that's faith. And God wants faith. He wants to see your faith. Because God delights in a person who believes. Pagka hindi naniniwala ang isang tao, hindi ka kinalulugdan ng Diyos. At mapapatunayan mo lang sa iyong sarili na ikaw ang pananampalataya. Because God doesn't prove that you have faith. You prove your faith, it's for you, so that you can be assured that you have faith. And that the promise of God will be fulfilled. Hindi naman ang Diyos ang papakita mo ng faith mo because God sees your heart, God knows your heart. Ikaw ang kailangan mo masiguradong may faith ka. No? Kaya may utos ang Diyos, sundin mo na. Para mapatunayan mo talaga, you have faith kasi sumunod ka Because if you don't obey, then what's the use of faith? And how can you prove that you believe? If you don't obey. Kaya po laging yung obedience is only fruit of your faith in God. You don't see what's behind the door. But because you believe that God prepared something for you behind the door, you open the door. Kasi ano pang paniniwalaan mo kung nakita mo na yung nasa likod ng door? Ano pang excitement ang meron kang mararanasan if you already saw what God has promised you? But kung dahil ikaw po ay humahakbang sa faith, even if you don't see the future, bawat hakbang mo, you appreciate the goodness of God. You appreciate the mercy of God. And then your faith grows all the more. The more trials that you have triumphed, the greater the trial that comes, and the greater the faith that you have. So para sa iyo, walang hirap na yung gagawin mo na pagsunod dahil marami ka nang nasunod
Kung nakasunod ka nga, kahit na ikaw ay may sakit, eh, how much mo kung wala kang sakit? Di ba? So God tests the genuineness of our faith and that faith results in action. Ika-apat na katotohanan tungkol sa faith is that ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi magliligtas sa atin sa mga trouble ng buhay. Having faith in God doesn't spare us from life's troubles. Example, sickness, poverty, pain, and death. Hindi po ibig sabihin, malaki ang faith mo, eh, ligtas ka na sa panganib, ligtas ka na sa mga pagdurusa sa buhay na ito. At ito po ang nangyari, no? That widow believes, and that widow has faith, definitely, because he acts based on the promise of God. Ang sabi sa verse 17, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong kinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? But having faith doesn't spare us also from questioning God. It doesn't mean that you question God, you lack faith. You only express your doubts. Doubts doesn't erase faith. Ito yung isa kong naririnig na cliche. Pagka doon nagdududa ka, wala ka ng faith. No. Doubt is a normal occurrence in the life of Christians. Nangyayari talaga ito. Pero hindi ibig sabihin, pag nag-doubt ka, ano kayang gagawin ng Diyos? Baka ako hindi ibig sabihin, wala ka ng faith. Diba? It's a normal issue in the life of Christian because we are still hindi po tayo all-knowing. Diba? So we ask God. We question God. Ito po, kita nyo, yung babae may faith, pero nagkasakit pa rin ang kanyang anak. Lumaba pa ang sakit. At sinumbatan pa niya si Elijah. So it is wrong to assume that as long as we have enough faith, God will provide for us all our needs and spare us from trouble, sickness. Alam po niyo yung turo na yan ng prosperity gospel na pagka daw may sapat kang faith, hindi ka na daw maghihirap. Kasi automatic daw, nag-bless ka ng Diyos. Kasi namatay daw si Jesus para bayaran ang kahirapan, para tapusin ang sakit, no, para pagalingin. Alam po niyo, that's a very cruel doctrine. That's a very cruel doctrine. Kaya marami pong disillusioned sa Christianity. Kasi nakarinig ng ganyang false teaching. Eh, pagkatapos ng manampalataya, pagkatapos nilang maglingkod sa Diyos, eh bigla nga yung nagkasakit, bigla nga yung naghirap. So, questionin nila ngayon ang Diyos Napaka-cruel. No, na binibigyan mo pa ngayon yung tao ng doubt sa tuwing makakaranas siya ngayon ng mga sakit. Tapos paninindigan na lang ng tao na ako magaling. So kahit masakit ang nararanasan niya, kanyang titiisin yung sakit at hindi niya yun papansinin. At namumuhay siya sa kasinungalingan. Namumuhay siya sa fantasy. Kaya po ang tawag po diyan ay yung pong disillusion faith. Caricature faith. Kasi karikatura yung faith, na pagka meron kang faith, hindi ka na kakasakit dahil hindi totoo yun. Karikatura lang. Invento lang yun. Dahil ang totoo sa actual, itong mga tao sa Biblia, kahit gaano kalaki ang faith, naranasan nila ang lahat ng pagsubok. David, diba? Naranasan niya siya usigin, hantingin, para patayin. Naranasan niya na siya inagawan ng kanyang trono, ng kanyang sariling anak. Naranasan niya na siya magdalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak na si Absalom. Naranasan niya ang pain na yung kanyang mga asawa ay sinitingan ni Adonaiah. Naranasan niya yung pag-aglahi ng tao, yung panlalait ng kanyang mga kapatid. Even though he has strong faith in God, well, in fact, ang sabi nga ng Biblia, he is a man after God's own heart. But even though kahit siya ay isang taong may malaking pananampalataya sa Diyos, naranasan pa rin niyang tumanda at naranasan niyang hindi na siya naiinitan ng kumot at naranasan niya na hindi na siya nakakalasa ng pagkain at naranasan niyang mamatay. So kaya po, Disneyland faith. Ang Disneyland faith ay kunyari maganda, kunyari lahat, kunyari magaling ka, kunyari mayaman ka. Kaya po may isa akong kilalang Pentecostal, dahil sa sobrang, ang tawag dyan, hyper faith So,
lahat, pati yung pong pagpunta nila ng ibang bansa na ang kanila pong yung pong kanilang passport ay peke, pinapangatawa na nilang ito'y dahil sa faith. Tapos di nakalilipad na sila, dahil po natuklasan sa airport na yung pong kanilang passport, yung isa natuklasan ay fake. Parang fake, pero hindi na-detect yung isa, yung kapatid. Na-detect yung isa, niiwan. So, ginawa nitong nakasakay, lumilipad na yung aeroplano, hindi po pinasakay yung kapatid, ay kanya pong pinabalik yung piloto na parang jeep lang. Yung sabi niya sa piloto, para, ay nasa itaas na. So, yung pong piloto, walang nagawa, kundi po siya ibalik. Nag-emergency landing pabalik. Kasi sabi, hindi ako papayag, hindi ako sasama. So, kapatid ko naiwan doon sa airport. So, pagkatapos, sila po pinababa. Buti na lang, hindi na sila kinasuhan. Pagpunta po nila sa kanilang lugar, sabi pa nila, bakita mo na, kahit sino pa sila, kahit piloto pa sila, kami anak ng Diyos, kaya namin silang harapin, kaya namin silang utusan. No, that's not a funny thing. Hindi po rin iyon nakakapagpataas ng level ng patotoo mo. Dahil bukod sa roon, illegal pa yung kanilang ginawa. At nagmalaki pa, na napabalik pa nila yung lumilipad na. Hindi ko kaya ipagmalaki yun. Kahiya-hiya yun. Pero dahil sa hyper-faith, laging positibo kahit na mali na ang ginagawa. Caricature. Kunyari, kahit naghihingalo na siguro, magaling ako, I have faith. Siguro kahit may COVID na, hindi ako patuturo. Yung COVID yung bakuna na yan, hindi yan dapat. Faith lang. Yun. Tama po ang mga nangyari sa ibang bansa. No? Yung pong mahawak ng ahas ng mga isang sekta dyan, Pentecostal Church dyan sa US, yung apalokya ba yun ng mga believers? Hinawakan nila yung yung rattlesnake. Hindi daw sila tatablan. Salita ng wika, pag hindi ka doon nakahawak ng rattlesnake, hindi sapat ang faith. O hindi tinuklaw yung pastor, patay. O ilang pastor nang namamatay, sige pa rin. Yung alam mo nyo yung disillusion faith, na hindi naman totoong faith, na sumusobra sa realidad, that's not faith. Faith is still in the realm of reality. Yeah. So the widow has faith, a great faith at that her son still died, although Elijah resuscitated him back to life. Isa iyang uri noong pagkabuhay na maguli. No? But still they died. Hindi po sila manatiling buhay. And she sinned against God by blaming Elijah even though he has or she has a great faith. Tandaan po natin ang ating matututunan, 4 na bagay. God always uses unlikely means to accomplish His will and purposes. Huwag natin basta-bastahin ang mga tao, pangyayari, hayop o bagay, baka yan ang gagamitin ng Diyos upang tayo kanyang i-provide. Ikalawa, ang habag ng Diyos hindi lamang po sa ating mananampalataya, kundi para din sa lahat ng tao. So, itratuhin natin ng pantay-pantay ang lahat ng tao. Dahil pantay-pantay ang pagtrato ng Diyos sa lahat ng tao. Ikatlo, pagkatapos lamang na tayo ay gumawa ayon sa ating pananampalataya, saka natin maa-appreciate at makikita ang himala ng probisyon ng Diyos. At ikaapat, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi po nangangahulugan na ililigtas na tayo ng Diyos sa mga problema sa buhay, sa sakit, kahirapan, sa trouble, at sakit ng kalooban, at higit sa lahat, sa kamatayan. We will all still get sick, we will get poor, we will lose everything in life. During our deathbed, everything will be vanity. Wala nang halaga yan. At lahat po tayo ay mamamatay. Only in heaven that we will live for eternity. And only in heaven we don't need faith anymore. Because that's the completion of our faith. Kompleto na yung ating pananampalataya. There's no need to anticipate for anything anymore. Because it is complete. And we will be together with our God forever and ever. Free from all pain and trouble, sickness, poverty, and death. And most of all, free from sin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ito ang pagpuri, pagdakila. Salamat po sa lahat ng pagpapala mo sa amin, sa iyong salita na aming matunghayan at mapag-aaralan muli sa hapong ito.
Ama, dalangin ko po ang mga nanood, nakinig ng aming pong online Sunday message na ito. Kayo po ang magpala sa kanila at kayo po ang kumilos sa kanilang puso at ang banal na Espiritu mo po ang bumuhay sa kanilang mga spiritual na kalagayan. Kung sila po'y patay sa Espiritu, nawa po sila'y mabuhay sa Espiritu at makaunawa ng iyong salita at maligtas din sa kapahamakan. Salamat sa ito lamang ang kapurihan at kalalatian at ang iyo pong kapangyarihan lamang ang aming inaasahang mag-iingat sa amin ngayon hanggang sa aming pagtungo sa tunay naming tahanan diyan po sa kalangitan. At ngayon, nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagkisama ng Diyos Espiritu Santo ang sumainyo lahat. Siya nawa. Purihin po ang Diyos at salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Sibar at bumabati po sa inyo ng magandang hapon. Pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay. Amen.